Huling araw na po, mabiyayang araw ng Sabado Kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Saturnino at huling araw ng liturgical year. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Mag-ingat kayo't baka bumigat ang inyong mga isip sa mga bisyo, paglalasing at mga intindihin sa buhay, at baka bigla kayong datnan ng araw na iyon. Babagsak itong parang bitag sa lahat ng nasa lupa. Kaya't lagi kayong magbantay at manalangin para maging marapat na makatakas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao. Ngayon ang huling araw sa karaniwang panahon sa simbahan. Bukas ay unang linggo na ng Adbyento, isang bagong panahon ng pagdiriwang sa simbahan. Sadyang ganito ang katotohanan sa ating buhay. Habang may nagwawakas, magiging daan naman ito sa isang bagong simula. Ngunit ang pagwawakas ng karaniwang panahon ay hindi lamang paglakad ng panahon sabay sa pag-ikot ng mga kamay sa orasan. Sa pagwawakas ng karaniwang panahon, nililingon natin ang ginawa nating mga pagninilay sa iba't ibang mga gawain ni Jesus. Kasama dito ang kanyang pangangaral, mga himala, mga pagpapagaling sa mga may sakit, at iyong inalihan ng masasamang espiritu. Sa pagninilay natin sa mga gawain ng Panginoon, tinutunto natin ang kahulugan ng mga ito at ang kaugnayan nito sa ating karanasan sa kasalukuyan. Ang pagtatapos ng isang kabanata sa ating buhay ay maituturing nating panahon ng kaganapan. Kumbaga sa isang punong kahoy, hitik na ang mga bunga at nakahanda na para pitasin. Magiging kapaki-pakinabang ang paghantog natin sa takdang panahon. Kaya't nananalig tayo at umaasa na marami tayong napulot na mga aral sa karaniwang panahon na patuloy na magbibigay kahulugan at saysay sa ating paglalakbay sa buhay. Binabalaan tayo ni Jesus na huwag maging kampante o manghinawa sa pagdating ng araw ng Panginoon. Nagsalita siya laban sa pagkagumon sa pagkain at alak. Tinuturuan din niya tayong huwag mabahala sa mga intindihin sa buhay na ito. Sa pahagi ng isang ebanghelyo, binanggit ni Jesus kung paanong ang mga ibon sa kalawakan at ang mga bulaklak sa kaparangan ay nananatiling buhay dahil sa pag-iingat ng Diyos. Higit pa nga naman tayong mga tao kumpara sa mga ibon at bulaklak. Mapanganib ang pagkagumon sa katakawan at paglalasing sapagkat maaari tayong makalimot sa katotohanang makalangit. Pati ang labis nating pag-aalala sa mga intindihin ng buhay ay magiging hadlang para asamin natin ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Kapag sadlak tayo sa kadiliman, mahihirapan tayong tanggapin ang kaningningan ng buhay sa piling ng Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa bawat araw na nakapagnilay kami sa iyong mga turo at gawa. Buksan po nawa namin ang aming kalooban upang ang maganda mong aral ay maging mabunga at maging bahagi ng buhay namin. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa mga donors at sponsors ng mabuting balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. At patuloy kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin para sa mga minamahal nating pumanaw. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pagkahimlay na walang hanggan at mamulat nawa sila sa kaliwanagang walang katapusan. Naway magpahinga sila sa kapayapaan. Amen.
We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.